Kasi tandang-tanda ko talaga, sa simula ng administrasyon niya, hindi siya sang-ayon sa pag-aminda ng economic provisions. At sabi niya talaga, hindi niya kinakailangang baguhin yung mga economic provisions para tayo maging maunlad. To the credit of the President, itong nakalipas sa taon, we are the second fastest growing economy, next only to India. Tama ang sinabi niya, bakit ngayon ang sinasabi ay pabor na siya sa pag-aminda ng economic provisions. Pero sa aking pananaw, mayroon talaga siyang paninindigan na walang kinakailangan baguhin din sa saligang batas. Kaya nga nagtataka ako at nagtatanong, sino ba talaga nagpapatakbo ng gobyerno ngayon? Dahil yung inisyatibo na baguhin ng saligang batas, nanggaling yan kay Mr. Specker, the presidential cousin. Bakit ngayon? Yan na rin ang paninindigan ng presidente at nagbago na dun sa una niyang pahayag. Who is really in control? Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Sinasabi nung Nobel Laureate awardee na si Gunnar Myrdal, ang pinagmumulan ng korupsyon ay yung diskresyon na ibinibigay ng gobyerno sa mga taong korap. So, mabuti po talaga yung intensyon ng batas. At nung nasa mababang kapulungan ako dyan ay si Dr. Sino ba itong doktor na Iloilo congressman? Meron ang nagsulong yan, no? Yung anti-red tape law. No? Ang problema po, bagamat mababawasan ng diskresyon kung aalisin yung mga sagabal sa pagkukuha ng mga permit para ikaw makanegosyo, habang narariyan ng korupsyon, problema pa rin po yan. So yung anti-red tape law natin, pamamagitan para mabawasan yung diskresyon at mabawasan yung posibilidad ng korupsyon. Pero kung corrupt talaga yung mga tao dyan sa mga LGUs at iba't ibang ahensya ng gobyerno, magre-reklamo pa rin ang mga namumuho ng mga kumpanya. At sa 32 years of practice ko na po, parang ang mga foreigners talaga, dismayado na talagang systemic ang korupsyon sa Pilipinas. So sabi ko nga, ano bang solusyon dito? Baka mamaya kinakailangan lahat ng antayin na lang nating maging mga adults, yung mga kabataan at baguhin talaga ang buong paningin sa mundo. Kasi dito po sa Pilipinas, parang tinanggap na natin yung konsepto ng SOP na meron talagang dapat na binabayad na hindi dapat tinatanggap ng mga mamamayan. Dapat tayo talaga zero tolerance to corruption. At hindi matitigil ang korupsyon habang namimigay tayo ng suhol. Kinakailangan talaga pag merong nagpahiwatig na gusto nilang suhol, kapalit ng serbisyo ng gobyerno, magdemanda. Yan lang po ang solusyon. Yung red tape attorney, masusolusyonan ba yan kung i-digitalize na lahat ng mga pagproseso, less yung face-to-face? Well, yan po talaga isang pamamaraan para nga masunod yung sinasabi ni Gunnar Myrdal, tanggalin mo ang diskresyon. Tanggalin ang diskresyon. Nang sa ganun, pag meron kang listahan ng requirements, na comply requirements, dapat ibigay. So, pero ang katotohanan po niyan, kahit i-digitalize mo lahat yan, kung uupo pa rin yung corrupt na gobyerno na hindi pa rin pipirma kahit anong mangyari, kung hindi siya bibigyan ng lagay, wala pa rin mangyayari. Ito rin yung ipinunto ni Senadora Amy Marcos, no, sa pag-question doon sa pagluluwag lang ba ng economic provisions yung magiging susi para mas the more na mahikayat yung ating mga foreign investors. Dahil kung iisipin natin, yes, nagluwag tayo. So pwede na yung halimbawa maraming mga foreign investors. Pero kung andun pa rin yung kanilang kinatatakutan, like kagaya ng sinasabi mo, attorney, mayroon pa rin humihingi ng lagay, marami pa rin red tape, mahal pa rin yung bayarin sa mga public utilities, magiging useless pa rin yung pagbabago ng ating konstitusyon. Tama po yan. No? So, hindi po solusyon sa kahit anong problema yung pagbabago ng saligang batas na para payagan silang mamuhunan sa mga industriya na riniserba natin ngayon sa mga Pilipino lamang. Ang solusyon po talaga ay ikulong lahat ng korap dahil yan po ang #1 disincentive para mga dayuhan ay pumasok at mamuhunan dito sa Pilipinas. Sabi nga ni dating Chief Justice Davide na wala siyang nakikita na sapat na dahilan para baguhin sa kasalukuyan ng konstitusyon. Ang kailangan lang daw ipatupad kung ano yung existing ngayon. Yung full implementation talaga, pati yung mga principles nito. At siguro sa lahat ng mga batas na meron tayo. Kaso nga lang, yun nga.
Ang nakapagtataka nga bakit biglang nagbago ng posisyon ng presidente? Kasi tandang-tanda po talaga sa simula ng administrasyon niya, hindi siya sang-ayon sa pag-aminda ng economic provisions. At sabi niya talaga, hindi niya kinakailangang baguhin yung mga economic provisions para tayo maging maunlad. To the credit of the president, itong nakalipas sa taon, we are the second fastest growing economy next only to India. Tamang sinabi niya, bakit ngayon ang sinasabi ay pabor na siya sa pag-amenda ng economic provisions. Hindi ko lang alam, mga partners, kung meron talaga tayong audio na nagsasabi ng ganyan ng presidente. Or again, through sources. No? Pero sa aking pananaw, meron talaga siyang paninindigan na walang kinakailangan baguhin din sa saligang batas. Kaya nga nagtataka ako at nagtatanong, sino ba talaga nagpapatakbo ng gobyerno ngayon? Dahil yung inisyatibo na baguhin ng saligang batas, nanggaling yan kay Mr. Speaker, the presidential cousin. Bakit ngayon? Yan na rin ang paninindigan ng presidente at nagbago na dun sa una niyang pahayag. Who is really in control? Yeah. Ang ARTA, Attorney, Anti-Red Tape Authority, ngayong taon, target itong 120 local government units na maging fully automate their business permits processing. Ngayong taon nga, ayon kay ARTA Secretary Ernesto Perez, ang layon nito na matulungan ang mga LGUs na maging fully compliant sa mga electronic business one-stop shop o e-boss requirement sa ilalim nga ng ease of doing business law. Pero attorney, sagutin ko lang yung tanong mo kanina kung sinabi ba ng Pangulo yan. Way back Pebrero, magwa 1 year na nung sinabi niya, attorney, patungkol sa kung priority nga ba yung charter change. Sabi niya dito, last, papunta siya nito sa kanyang official trip, 5-day official trip sa Japan. Sabi niya, it's not a priority. Okay, 1 year ago Pebrero ito, 2023, na ilathala din ito sa government media at sa iba pa ng mga media entity. Ang sabi niya dito, and I quote, "It's not a priority for me because maraming ibang kailangang gawin. There are so many other things that we need to do first that we can achieve." Kung makukuha naman natin yung gusto, but within the way the Constitution is written. Dagdag pa niya rito. The reason that it's being talked about is because of the economic provisions. Gusto nga natin magkaroon ng investment kung minsan sa gabal. Alam mo naman nyo, yung mga issue dyan. But for me, lahat itong mga pinag-usapan, kaya nating gawin na hindi palitan ang saligang batas. Yun nga po ang aking pagkakaintindi rin. Nagkaroon ng ganyang deklarasyon. Bakit ngayon sinasabi ng mga presidential cousin na sumasang-ayon sa kanilang adhikain ng presidente na kinakailangan baguhin ang economic provisions? Dahilan nga kung bakit inatasan niya ang Senado to take the lead. Bakit nagbago? Yan ang hindi ko maintindihan. Tapos ngayon, sinasabi nila, hindi na kinakailangan isulat yung non-cooperation. Pabago-bago nga po ang isip ng presidente, sa totoo lang. Ako po, particular sa ganyan dahil bilang spokesperson, nung panahon ni Presidente Duterte, nakasulat po sa akin lahat ng pronouncement ng presidente. Hindi po totoo na never nagbago ang presidente sa kanyang mga posisyon. Nagbago po siya. Alin? Unang-una, same-sex marriage. Alam ko po yung mga pagkakataon kung kailan siya nagbago. Pero kaunti lang po yung issues na yan na nagbago siya ng posisyon. Same-sex marriage, yan talaga. Pabago-bago siya ng posisyon kasi meron daw siyang mga brother-in-law na LGBT, no? So, paminsan-minsan, sabi niya, pwede, paminsan-minsan, hindi. Pangalawang beses pa, yung sa BARM. Kung kinakailangan bang ituloy ang eleksyon o ipagpaliban ng eleksyon ng BARM, ayan. Diyan po siya pinakamaraming beses nagbago ng isipan. Pero ang ating Pangulo pong Marcos, sinabi niya, Pebrero, iba na ngayon. Non-cooperation ICC, 7 months ago, nagsalita ang Secretary of Justice na bago na ngayon ang paninindigan. Tapos binalik naman niya na hindi tayo makikipag-cooperate. So, hindi ko maintindihan kasi kung bakit ganun ang proseso. Napapansin niyo ba yun, mga partners? Kaya nga, bakit ako nag-i-insist na isulat in writing? Ayan binasa mo yan And yet, ito nga yung pirma is what is dividing the nation. Dahil nga dun sa pamamaraan na ginagawa nila. At saka pati na rin dun sa pagnanasa na baguhin ang konstitusyon. Nagaya nga ng sinabi ni Chief Justice Davide, wala namang dahilan. So, wag niyo po akong sisihin
kung ako'y very legalistic in my approach, lalong-lalo na sa issue ng cooperation with the ICC. At sa commemoration ng Constitution Day celebration, kahapon ito, attorney, muli niyang iginiit ang kanyang pagsuporta sa economic tsa-tsa. Sabi pa niya dito, our country's economic well-being is a distinctly important concern. Anchored on these restrictive provisions, there are laws that prohibit certain kinds of foreign investments, thus limiting our economic potential and our global competitiveness. That is why, since the 8th Congress, there have been no less than 300 measures filed in the House of Representatives calling for the amendment of these economic provisions of our Constitution. Well, sinasabi ko po, pwede magbago ng isipan ng ating mga liderato, pero wag naman po sa napakadaming issues. No? Si Presidente, dalawa lang po ang aking na-trace. Napabago-bago siya ng isip niya. Same-sex marriage at saka eleksyon ng BARM. Pero ito po, marami na po eh. Maintindihan ko anong iisipin na ngayon. Diba? Pero ito po ay fundamental eh. Dahil ito nga po ang kaluluwa ng bayan. The soul of the nation is the Constitution. Para sa isang taon, magbago siya ng isipan. Nakakalito talaga. Diba? So, kaya tuloy, hindi mo rin masisi yung mga kongresista. Kung susunod o hindi doon sa mga instruksyon ng speaker. Kasi yan ang binanggit ngayon ng Presidente. So kung ikaw ay kongresista, abay yan ang gusto ni Presidente, ibigay natin. And yet ang problema kasi is, he has never gone on cam, on the record, doon sa mga sinasabi ni Senate President Mig Zubiri. Hinayaan niya magsalita si Senate President Mig Zubiri at hindi siya nagsalita mismo sa harap ng media at sa harap ng taong bayan kung anong paninindigan niya dito sa ongoing bribery initiative. So kung pakikinggan mo ngayon, ito ang latest pronouncement kahapon lamang, mukhang pabor siya sa pirma. O kung ikaw ay kongresista, ititigil mo ba yung pirma? Siyempre hindi. Dahil nagsalita ng ganyan ang ating presidente.